Naniniwala ka ba sa usog ng ita? O yun bang hindi mo inaakalang bigla ka na lamang makakaramdam ng pananakit ng tiyan, kasabay ng pagkahilo at pagsusuka? Madalas, ang tawag ng mga taga-probinsya ay nabahati ng itim na dyablo. Maraming katawagan ang simpleng karamdamang ito. Ayon pa sa iba, ito'y kagaya ng palipad hangin o sumpang ginagamitan ng orasyon sa pamamagitan daw di umano ng bulong. Hindi bulong sa patay o kung anong espiritu, kundi galing ito mismo sa mga taong merong mataas na antas pagdating sa usaping espiritual. Dito magsisimula ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw. Kwento ito ng mag-asawang Waning at Jose. Sila'y naging tanyag sa lugar namin noon. Hindi dahil sa politiko o artista sila, kundi sa tinatamasa nilang swerte ng dahil lamang sa isang sumpa na mula sa mga usog ng ita. Nasa elementarya lang ako ng mga panahong ito, taong 1978. Naging mataas ang respeto ko sa mag-asawa, lalo pa noong naging tagalinis ako ng kanilang tindahan. Hindi naman sa pagiging mausisa ko, pero nang dahil na din sa mga usap-usapang naririnig ko sa mga kapitbahay namin, kung kaya't detalyado kong mailalahad ang mga kaganapan sa buhay ng mag-asawa. Ayon sa kwento, maagang nagsama si Waning at Jose. Isang mangingisda lang noong araw si Jose, samantalang si Waning naman ay anak ni Mang Ador, yung lasinggero sa kanto ng lugar namin. Noong una, patago ang naging relasyon ng dalawa, hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, nagdalang tao itong si Waning. Natakot man, pero buong tapang na hinarap ni Jose si Mang Ador. Ayon pa sa kanya, paninindigan niya ang kung anumang naging bunga ng pakikipagrelasyon niya kay Waning. Wala namang nagawa si Mang Ador noon kundi ang tanggapin ang nangyari sa anak niya, kahit palabag sa loob niya ang maagang pagbubuntis ni Waning. "Hoy lalaki! Kung hindi lang dahil mahal na mahal ko ang anak ko, ay hinding-hindi ko ito ipapaasawa sa'yo," wika ni Mang Ador. Nasa boses nito ang animoy galit sa kaharap, at mababanaag sa mukha niya ang pagkadismaya dahil sa nangyari kay Waning. Nasa gilid lang noon ang dalaga habang nakikinig sa pag-uusap ng ama niya at ni Jose. Makakaasa ka po, aalagaan ko ang anak nyo. At isa pa, kahit naman ganito lamang ang katayuan ko, kaya ko namang buhayin si Waning at yung magiging anak namin. Sagot naman nito ni Jose na para bang nagsusumamo ang mukha. Sa puntong ito, wala nang nagawa si Mang Ador kundi ibigay ang basbas sa dalawa. Samantalang ganun na lang ang pasasalamat ng dalawa. Ramdam nila ang pakiramdam ni Mang Ador, ngunit mas pinili na lang nilang dalawa na palamigin ang sitwasyon. Ayaw nila na dumagdag pa ng kung anong salita, lalo pat naging sapat na ang pagbibigay ng permiso ng matanda sa kanilang pagsasama. Nang mga panahong ito, matunog ang usaping kababalaghan sa lugar namin. Marami sa mga kapitbahay namin ang natatakot dahil sa mga hindi maipaliwanag na mga kaganapan. Meron ding usap-usapan patungkol sa mga gumagalang ita, mga katutubo na galing pang malayong bundok at dumadayo sa lugar para manlimos. Dagdag pa sa kwento na hindi naging maganda ang naidudulot ng mga nasabing katutubo, dahil iba daw sa mga ito ay nagdadala ng kakaibang sakit at kamalasan. Dala ng pag-aalala sa usaping ito kung kaya't hinimok ng mag-asawa na tumira sa iisang bubong kasama si Mang Ador. Nasa kabilang baryo lang din naman ang pamilya ni Jose, ngunit animoy wala naman silang pakialam sa kung anong pagpapasya ni Jose sa buhay niya. Dagdag pa ni Jose na kailangan ni Waning ng makakasama, lalo pat nagdadalang tao ito. Noong una, ayaw pa pumayag ni Mang Ador,
Pero dahil na din mapilit ang dalawa, kung kaya't wala din itong nagawa kundi umayon sa plano nila. Tay, kailangan lang po ng makasama ni Waning. Gawa nga gabi ang pamamalaot ko. Saka, wag po kayong mag-alala. Nagpatayo ho ako ng tindahan ng isda sa katabing bahay na tinitirahan namin ngayon. At nais ko sana po na alalayan nyo kami hanggang sa makapanganak lamang po ang asawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Meron din naman po akong konting ipon. Ako na po ang bahala sa lahat. Pautal na pakiusap ni Jose kay Mang Ador habang inilalahad nito ang mga plano para sa maging kinabukasan nila. Dagdag pa niyang bago pa daw niya niligawan si Waning ay naihanda na niya ang sarili sa patutunguhan ng relasyon nilang dalawa. Wala namang naging tugon ang matanda, bagkus sa loob nito ay ang pagtanggap sa kung anumang pagpapasya ng kanyang anak. Mabilis ang naging takbo ng araw. Naging abala ang lahat, lalo pa si Jose. Samantalang si Mang Ador, imbis na alalayan ang dalawa, mas pinili ng matandang sumama sa mga barkada upang tumagay. Simulat sa pool, wala din namang maayos na trabaho si Mang Ador. Isa din sa mga dahilan kung bakit naging sumpungan ni Waning si Jose ay dahil sa ama nitong halos inuubos ang oras sa pakikipag-inuman. Noong una, hinayaan lang ng dalawa ang kung anumang gawain ng matanda. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nasangkot si Mang Ador sa isang engkwentro na siyang rason ng pagbabago ng kanilang buhay. Umuwi ito na duguan, dala-dala ang isang mahabang talibong na puno ng dugo. Nataranta si Waning noong makita niya ang ama. Hindi niya napigilan ng magalit sa kabila ng nararamdamang takot at kilabot sa sitwasyon na nasaksihan niya. Ni hindi maipaliwanag o hindi nakapagsalita ang matanda sa kung anumang nangyari. Binaliwala niya ang kung anumang reaksyon ni Waning. Tahimik lang na dumiretso ito sa silid at nagbihis na animoy walang nangyayari. Nang mga oras na yun ay nag-ayos ng mga paninda si Jose. Wala itong kaalam-alam sa mga kaganapan dahil nakasentro lamang sa trabaho ang pag-iisip niya. Bandang 7:00 ng gabi, nasa tapat sila ng hapagkainan nang bigla na lang mapatingin si Jose kay Mang Ador na nooy balisa habang nakaupo. Panay ang buntong hininga na para bang kay bigat ng dala-dala nito. Di maiwasan ni Jose na punahin ang biyanan. Gayong nagtataka ito dahil sa ilang araw na magkasama sila sa iisang bubong, doon pa lamang niyang nakita na kakaiba ang kilos ng matanda. Hindi nagsalita si Mang Ador, bagkus tinitigan niya na lang ng matalim si Jose. Hindi alam ni Jose kung bakit parang may kakaiba. Maging si Waning ay nakayuko lamang habang tinutuon ng atensyon sa pagkain. Nakibit balikat si Jose